po. Tayo po ay patuloy sa ating pagpuri sa Panginoon. Iniiyakan ko po na ating po patuloy na ikanta ang ating mga sarili. Tayo po ay mag-aawitan bilang Panginoon, tayo po muna ay manalangin. Let us pray. Ang naming banal at siya po sa kapastaasan ng mga langit, pinupuri ko po namin kinagakita. Panginoon, kayo po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pag-iingat sa amin yung araw na aming pagsamba. Dalangin po namin na sa aming patuloy na pag-aawitan, pagdalaban po kami ng heavenly voices ng mga pagtataas po ng inang pangalan. Ang iyo pong presensya nawa ang palaging sumaamin. Ito pong aming huli sa pangalan ng Jesus. For our first song, let's sing Wait the Song, and hymn number 11, 1-1, Wait the Song. Song of joy and
Sa muli po, happy Sabat sa ating lahat at magandang umaga. So, para po sa ating programa, kasama sa ating ngayong araw, akin pong bubasahin ang mga bahagi sa umagang ito. Ngunit bago po ang lahat, meron po tayong mga iilang mga paalala lamang po. And then, i-welcome rin po namin ang ating pong mga bisita, regular visitors at mga bagong mukha po sa amin dito po sa iglesia natin sa Rampala. Kayo po ay malugod po namin tinatanggap dito po sa Rampala Church at kung maaari po, nawag po sa mga susunod pa na araw ng Sabat ay makasama po namin kayong muli na masamba po dito po sa ating simbahan. Ayan. Para po sa ating mga paalala, meron po tayong tatlong CR sa mga nais pong gumamit. Una po ay 2 sa labas para po sa lalaki at babae. Pwede po, meron po tayo dito sa loob upang hindi na po kayo nahirapan na lumabas. Nandyan po sa gawing kanan niyo po, sa Children's Division, meron po tayo CR dyan na para po sa tumulong. And then, second po na po reminders, kung meron po kayo mga anak na maliliit pa lang, ay maaari po silang itabi sa inyo po mga bisig upang maiwasan po natin ang anumang po masamang pangyayari. Dahil open na po ating gate, at mabibilis po ang takbo ng mga sasakyan sa labas dahil po ay straight and then pababa rin po. And then, third po, kung meron po tayong mga gadgets, cellphone, ay maaari po natin itong i-silent mode kung meron po tayong inaantay na text or call na importante. Ganyan po, kung wala naman po, maaari po natin itong i-turn off or i-babaan po natin ang volume natin po ang cellphone. Ayan. So, para po tayo ay makapag-focus po sa ating pagsamba sa umaga ito. And again, aking po i-announce sa ating po na-collect na love offering. Ito po ay nagka-lingkod po tayo ng nasa 731 na love offering po kanina sa ating po pag-collect ng offering. So praise the Lord po na lahat po ay nakikahagi and then bigay. And then para naman po sa ating mga participants sa umagang ito, ang ating pong song service at inuunahan tayo nating chorister. Ituloy po natin, the Lord in His Holy Temple, mamaya po, kasama ng pagpasok ng ating mga participants. Location po ng ating speaker, and then after ito rin po ng ating pong elder, Brother Albino Mascardo. Collection of tithes and offering ng ating mga deaconess. Nandito po si Sister Jo Marapal Lumix and Sister Yoni Mantala. And then, offertory music, shower of blessing. And then, doxology po, blessed dialogue. And then, offertory reading po ng ating Elder Miguel, Brother Albino Mascardo. And then, hymn of adoration po, i-handle sa atin ng ating chorister. Scripture reading naman po, and pastoral prayer na rin, Sister Alanis Tirado. And then prayer song, Spirit of the Living God. The message in song po nihandol sa atin ng ating pong dalawang kabataan, Sister Alicia K. Mascardo and Sister Luna Salazar. And then ating pong tagapagdala ng mensahe sa umagang ito, ating pong pastor, Pastor Dexter Ladabor. Hymn of consecration by the chorister, benediction po ng ating speaker, and then hymn of hope, soon Jesus will return. Ating pong song leader, walang iba kung si Sister Alvin Mascardo. Ang inyong pong presenter, Brother Alvin Lloyd Mascardo. Ang ating pong nasa monitoring screen, Sister Lisa Mason. Again po, ating pong patinilihin ang kaibigan upang tayo po ay makapuro sa Panginoon ng Diyos. Again po, ang kasawat po sa ating lahat. The Lord is in His holy temple, inihandol natin ito.
Salamat po sa banal na Espiritu na sa amin ngayon, sa mga banal na anghel, upang sumali sa aming mga awitan at pagpupuri sa aming Panginoong Yesus na namatay sa krus upang kami magkaroon ng kaligtasan. Palangin mo ang aming pagsamba ngayon sa pangalan ng Yesus. Amen. Salamin po sa pinagkatiwala ng Panginoon na ito'y nangyari sa Mindanao. Siya ay pinagkatiwalaan ng maraming blessing sa kanyang buong buhay. Meron siyang mga sasakyan at lumaki ang kanyang tithes and offering. Noong nakita niya ang negative, may nakita siya negative at nag-suso sa kanya, ang sabi niya ay doon pala ang pangyayari. Ang ginawa niya kapatid, gumawa niya ang naipon niyang tithes and offering, at hindi niya ibigay sa araw ng Sabat at kaniyang ilagay sa kanyang sasakyan, sa lalagyan ng sasakyan. Mga ilang taon, lumaki ang kanyang tithes and offering. Alam niyo, ang nangyari mga kapatid ay short circuit ang wirings ng kanyang sakyanan. Bigla lang nasunog ang kanyang sasakyan. Ang kanyang naipon na tithes and offering sa kanyang negative na kanyang namataan sa ating iglesia ay hindi napakinabangan na sana ay isahuli na sa Diyos. Kaya yun po ang nangyari. Sunod at ang mamahalin niyang sasakyan. Kaya tama ang sabi ng Panginoon sa Ecclesiastes, dalhin niyo ang buong ikasampung tithes and offering na ito'y dadalhin sa ating bahay sama upang magkaroon tayo ng mga pagpapala na doble ayon sa Panginoon natin mahal na Diyos. Ngayon ay ating ihanda na ang ating mga isa para sa pag-worship sa ating tithes and offering. This is our promise of love.
Shall we all stand? Bless thou the gift. Ay mahal namin Diyos ang lilikha sa mga langit. Ito po ang aming kahit sa mga kayo aming sinawag sa inyo. Salamat po sa mga pagpapalad namin ng ito po ay inyong masasan ang pang-distribute dito para sa inyong mananaliwala. Palain po ang aming misyon, ang lokal ng iglesia, at ganoon din ang aming mga kapatid. Sa aming mga anak po ay pinagkatiwala. Ipalain po lahat ng aming pinagkita. Dismiss sa farm at sa aming mga guro, mga nagtatrabaho, aming lahat ay nakatanggap ng inyong mga pagkakal. Kaya aming sinulit sa inyo upang kami ay patuloy ng mamuhay ng magiging sundin sa inyo. Salamat po sa mga pagpapala na inyong pinagkalo. Ang gabi ng lahat sa pangalan ng Jesus. O worship the King, and hymn number 83, O worship the King. For our hymn of adoration, let's remain standing and sing O worship the King. Worship the King, our glorious
verse 51, 52. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and men. Tayo po lahat kayo. Sa bawat isa sa amin, nawa ang mensahe na amin po, hindi po kayo pangalaga kung kaya na kayo sa inyo ang po sa amin na makikinig, kakuloy ng halaman, karunungan ng bawat isa, ang inyong ipagkaloob upang ito po ay aming mamunuan, may higtal sa aming puso at isipan, magiging gagalasan sa amin. Ang araw-araw po ay nalagpag sa mga pagsunod sa aming mga Panginoon, idinadalangin ko rin po ang aming mga kapatid na may mga karamdaman kung saan sila maglulukod at tuloy na ang paghihinga na nagmula sa inyo ang pinagkikita ng pagkat ang hindi ko dalangin na ang bawat isa sa amin ay patuloy na kapulatan, samahan ko kami sa patuloy na pagpuli at pagsamba sa alam ng sabat na ito. At hihingi po ang yaman, kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala sa inyong katilang harapan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon sa Jesus. Amen. One down at your feet.
Happy Sabbath po mga kapatid. Sino po nagpapasalamat na sila ay buhay pa? Nasa kanang kamay. Sino nagpapasalamat na kayo ay may sakit-sakit pa? Kaliwang kamay. Natural naman yata ngayon sa teorya na mayroong sakit-sakit tayo, di ba? So alam niyo naman yung buhay ko. Mga kapatid, maraming salamat sapagkat meron tayong isang Diyos na nasa langit. Alam natin ang address. Di ba? Pagkatapos, katulad po ng inawit ng ating mga kabataan, I will trust in you. Pero napansin niyo po ba yung ilang beses nila inawit yung trust doon? Sa awit? Tatlo eh. Kung sa Bible po, sasabihin ni Jesus, verily, verily, I say unto you. Kung sinabing verily, verified na yun. Eh, pinatlo pa, kung sinabi yung mga kabataan ng awit, I will trust, I will trust, I will trust in you. Totoo po ba yun? Dapat ang ating Panginoong Diyos lang ang ating pagkatiwalaan. Amen. Parang dalawa lang yata yung nag-amen. Alam niyo po ba yung salita ng amen? Kung saan galing? Kung sa mga taga-Tagalog, ako Tagalog kasi ako pinanganak sa Bicol, pero mga Tagalog yung mga parents ko eh. Yung nanay ko, taga Lucena City, tatay ko, taga Sariaya, Quezon. Nga pala, maraming salamat po doon sa mga kaibigan at naging nagmahal sa aming mahal na nanay na noong May 9 ay siya nagpahinga na kay Jesus sa edad na 97. Mabilis lang po yung pangyayari. Almost 1 month. Okay pa siya, nakasiba pa siya sa siksikan, yung huling pa siya, Central. Pumunta pa siya doon, kasama si Lane, si Glenn, yung Gospel Harmony, kinausap pa niya yung mga kapatiran. Tapos, siguro sa lungkot, 7 taon na rin, nawala yung kanyang partner in life, na si Daddy. Siguro talaga nalungkot na siya nung umuwi na sila Lane. February pa yun. Pero na-stroke na po siya. At ang panalangin na lang niya, nung nasa hospital na siya ay huwag na siyang pahirapan na katagal. Inausap kami ng doktor, mga 5 days bago siya namatay. Ang sabi ay, anong gusto niyo? Hiwain na yung dulig, katulad ni Daddy. Kaya ang bili ni Mami ay hindi, ayaw niya. So hindi na po namin ginawa. Masakit na sa kalooban namin. Siyempre masakit din, mga anak, kami tatlo. Pero
naghihintay po kami sa tulong ng Panginoon na kung ano kahilingan ni Mami ay ibigay sa Kanya. Kaya ang panalangin naman niya nung mga panahon na yun ay, Panginoon, kahit may stroke na siya, ay makatulog na siya ng payapa. Kaya ilang days lang pagdating nila rin, ay inawitan namin siya doon sa bed, sa room niya, at ang kanyang BP ay for 5 days ay nasa 58 na lang po mga kapatid. Tagal po yun hanggang tinanungan namin, mga ilang araw pa po siya mabubuhay. Sabi ng doktor, siguro mga 6 days. Diniretso naman kami, so nag-pray na kami, malungkot, kasi masaya na rin, kasi magpapahinga na si Mami, 97 years old, yun lang, hindi niya na maaabot yung kanyang pangarap na makatanggap ng 100,000. Kasi yun ang pinatarget niya bilang isang senior citizen. Sino po dito ngayon mga senior citizen? Huwag kayong magkakaya. Ngayon, sa kamay ako, senior citizen na rin ako. 67 na po ako mga kapatid. Okay. Mas maganda akong tingnan kaysa sa edad ko, di ba? Ano ba yun? Pero salamat sa Panginoon sa kabila ng mga ganitong mga pagsubok, ang sabi ng awit, I will trust in you. I will trust in you. Yung po ba kung tinatawag natin na pananampalataya, saan po ba nagagaling yun? Sarili ko po ba yun? Sarili ko po kaya yun? Hindi po. Yun ay galing sa Panginoong Diyos. Kung titingnan po natin, titingnan natin muna sa letter I. Yung ating binasa kanina, yan po ang favorite memory verse ko. Wala ng araw pa. Luke 2:52. At yun ang goal ko rin mga kapatid. Ano po ba nakalagay doon? And Jesus increased in wisdom, in stature, physical. Ano yung sunod? Sige po, pwede nyo buksan yung Bible ninyo. Luke 2:52. And Jesus increased in wisdom, in stature, in favor with God and man. Apat pong bahagi ng ating buhay. Kapag ang isang baby ay itinanganak, ano po ang pinakamalaking bahagi ng kanyang katawan? Ang ulo. Pero hindi naman yung paa eh. Doon nga nahihirapan yung nanay eh. Pero ang sabi ko kasi, yung brain sa loob ay almost complete na po yun. Kaya kita niya sa ilang buwan, yung tinatawag na sutures, di ba? Nagdidikit na yung brain, nagsasara na talaga. Pero anong iniingatan lalo na sa baby? Yung bumbunan, kasi hindi pa siya sara. Kasi po yung brain sa loob ay kailangan mag-grow pa siya. Pero hindi na siya lalaki ng ganong kalaki. Kailangan kasang-ayon sa laki ng tao. And Jesus increased in wisdom. Sino po ang naging unang teacher ni Jesus? Sino po? Si Mary, ang kanyang nanay. Kaya po sa lahat ng mga nanay na narito, maraming salamat po sa inyo. Bagamat hindi ito Mother's Day, every day should be Mother's Day. Nagpapasalamat tayo sa ating mga ina na nagluwad sa atin, nagturo sa atin ng mabubuting asal. Mabubuting turo. Sila mo ng teacher natin eh. Okay. Ay, ang lalaki, paano?
taga-donate lang yan. Ang lalaki. Yun lang ang trabaho ni Adam eh. Sino talagang naghirap? Hindi naman siguro kung hindi nagkasala si Eva, madali lang magluwal ng baby eh. Kaya nagkasalanan nagkaroon ng kasalanan ng tao, nandoon na yung mga ano po, may pa talaga na paghihirap. Pero salamat sa ating mga nanay, ang tatay. Ano po kaya pinakamahalagang pamana ng isang ina? Ano na kaya pala, maraming salamat po sa church ng Rampano na sa tuloy-tuloy na ay pinagkakatiwalaan pa rin po ako at ako inayayahan na pumunta rito. Nasabihin nila po kung ayaw nila. Kasi madali naman akong kausap. Kapag ayayahan niyo ako, ang sabi ko lang, kung pwede sabihin nila kung anong topic, sabihin niyo anong topic, ibig sabihin nun, anong need ng ating mga kapatiran dito. Kasi hindi naman ako nagdadalaw. Bak mga tinagyan namin to, nakunin ito, maging kasama sa District F at G pala. Sa totoo ngayon, nandito lang, meron tayong church dito. Ang Panginoon, meron ng church dito. Ano po ba yung sabihin ng Rampano pala? Ista ba ito? Kasi alam ko yung mga lugar dito, di ba mga isda ito? Hindi naman. Sige, next time na lang po ha, paki-research nyo. Saan ang galing yung Rampano? Akala ko Pampano eh. Rampano. Lugar. Pero alam niyo po ba na ito ay isang lugar na laging pinupuntahan ni Daddy at sa kanyang mami nun. Nagpapransapa school sila doon. Kasama ang Adventist Church. Yan, pupunta sila dyan. Hindi mo pa matutusok yan eh. Pero parang nandiyan ay magkaroon ng isang center of influence sa lugar na ito. At kayo na po. Tingnan po sa lugar ng siksikan. Ilan po ang iglesia? 4. Siksikan pa lang yun. Pero marami pang lugar na pwedeng pagtayo ng bahay. Hindi pa siksikan. Marami subdivision. Sabi ko nga, nung panahon namin, kasi na-assign po ako dito 1996 to 99. Ang distrito po noon ay Puerto B, mula Irawan hanggang Mandaragat. Santa Monica, New Princesa, Lamugan, Karuray New, Karuray Old, Makaraskas. Yan lang naman po yung distrito noon. Okay, Sabang. Pero ngayon, tigilan na sila ngayon. Ito po, itong district. Ang ganda ng pangalan ng district na ito, mga kapatid. Ano pangalan nito? South Central Puerto. Tama ba? Sa Puerto po lang yun. Ang dami po kasi mga subdivision na ngayon dito. Ibig sabihin mga kapatid, hindi naman lumiliit ang mundo. Pero meron po tayong gawain. Kaya nga sabi sa atin, ay kailangan natin ilagay ang ating puso't isipan sa gawain na ito. Ano po ang mission natin? Palawan mission. Yun ba yun? Ano po ang mission? Ano ang commission? Ang Great Commission? Hindi pa katatapos lang ng ating ang tawag? Fellowship? Ano pa wala itong fellowship? Yan sino ng fellowship natin? Pakisabi na, sige, assignment na lang, sa next fellowship na lang. Okay. Yan pa rin po, growing in Christ, pero
discussion ng banda doon kanina, yung sharing eh. Anong title? Ano po bang klase yung nandun doon? Ang mga kabataan. So kanina po meron silang mga pag-uusap doon, nagsisharing sila. Kasi ang title ng lesson natin for this quarter is Share Him. O, ano naman po ngayon yung paborito na kantahin sa ating AY? Alam niyo po ba yung awit na Disable? Ano ba yung title na? He is able. Jesus was able. Jesus is able. Nung nasa Borland District po ako ng 3 years yata, and a half, ay kasama ko sa district ng Borland ay yung Ginagawan South Colony. At meron po kaming schedule doon lagi na dumalaw doon sa ating mga kapapiran, doon sa mga captives. Physically, no liberty. Nangangaral doon sa loob, pagkatapos panahon na ng baptism, pupunta kami doon, at meron kami kasama, kung halimbawa mga 10 ang baptismuhan, mga 5 ang guardia namin kasama, at doon kami sa kanal na baptize. Kasi bawal sila nilabas eh. Doon lang. Eh kung walang tubig, kakaunti, di pahihigain lang. Pero alam niyo po ba, na sa ganong pagkakataon ay marami ang tumanggap kay Jesus. At ang maganda yung programa ng gobyerno na may number of years na kailangan sumama ka sa isang grupo. Kung ang religion mo ay ganito, dapat magpa-check ka ng attendance mo. May mga activities for livelihood, attend ka rin. At yun pala, kapag nag-attend ka sa mga ganon, nababawasan yung jail term mo. At nire-review yun. Kaya hindi sa 40 years ka, kung mabuti naman ang pag-uugali mo, ay nababawasan po pala. Minsan, may nagpapapirma pa sa akin na pwede po ba sulatan ninyo si ganito doon sa Bureau of Correction na gano'n, mga gano'ng bagay. Pagkatapos nag-i-hintay din sila na kaya nasabi nga sa akin, He's able, I know my Lord is able. I know my Lord is able to carry me through. He healed the broken-hearted. O sino po mga broken-hearted ngayon? Ano mas maraming broken-hearted ngayon? Yung mga batang maliliit? Yung mga nasa elementary? Nasa high school? O nasa college? O yung mga magulang? Anong klaseng broken-hearted yung mga binatang dalaga? Meron ba kayo? Alam na broken-hearted? Paano natin? How to reach out to them? Eh, paano kung sinanay o si tatay ang broken-hearted? Yung kapatid mong bata, maaaring wala po tayo sa loob ng jail, pero in prison tayo sa ating mga sariling mga pag-iisip. So, sino lang ang pwedeng magpalaya sa atin? Si Jesus lamang. So, if we have the Word of God, ano ba ang galing ni Jesus noon? Nalakuha niya sa kanyang nanay na si Mary. Early in the morning, hindi pa sumisikat ang araw, nandun na si Mary na, may Bible na ba sila ng araw?
Wala pa dito ba? Ang hawak po nila ay yung from Genesis to Malachi. Pero pagdating doon sa 5 books of Moses, yun ang talagang binibigyan nila ng pansin. Ano po ba yun? May awit yung mga bata nun eh. Pentateuch ba yun ang tawag doon? Kasi lima eh. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Ano pong programa sa ating church? Ang ina-adapt natin ngayon para magkaroon tayo ng time for Bible study. Personal Bible study, and then we have corporate worldwide for prayer. Lagi magkasama po yun, di ba? Prayer and Bible study. Okay, sino po nakapagbasa ng memory text kaninang umaga sa morning watch? Nag-order ba tayo ng morning watch? Mga kapatid, pwede naman natin kung i-download eh. Kasi galing kay Ellen White, Christ Triumphant po. I-download po natin. Kung katulad niyo ako na mahina na ang pandinig at pangbasa, ang mata, pwede mo pakinggan eh. Christ Triumphant. Si Kristo ay nagwagi. Ano po yung kaninang verse? Matthew, sige nga po, pakihanap na po. Yun po yung, yung sikreto ni Jesus, mga kapatid. Sa atin po ba, mga kabataan, ano po ba ang malimit na nagiging challenge natin? Sino po ang mga kabataan natin? Ano ang ages sa ating church? Kung sinabi natin Adventist Church, anong age? Ano? Sino po yung youth leader natin dito? 13 to 35. May asawa ko wala, may anak ko wala, basta hanggang 35. Youth pa rin. Okay. Ano po kaya? Lalo na, siyempre, bata yan. Maganda nga tayo kasi may mga division tayo sa children. Ang ganda nga kasi meron kayong, kung yung araw, sabi ko kay Mr. Leo, tipo ko, meron tayong, ang tawag ng nanay ko noong araw kasi siya ay more than 20 years na sa Child Evangelism Department o kaya binago na Children's Ministries Department. 20 years po siya si Mami Lon. Mula sa Central Luzon Mission hanggang Central Luzon Conference. Hanggang dito sa Palawan bago siya mag-retire after 1 year. Bakit binibigyan natin ng pansin ngayon ang mga kabataan, ang bata? Ano pong sabi ni Jose Rizal? Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Pero alam niyo po ba na mas matanda si Ellen White, si Jose Rizal? Si Jose Rizal ay nagbabasa ng Spirit of Prophecy book. Si Ellen White. Doon niya po kinuha yun. Sabi ni Ellen White, ang kabataan ang pag-asa ng church. Ginaya ni Jose Rizal, ang pag-asa ng bayan ng mga kabataan. Bakit po kaya ang church natin sa Rampano, ayun po membership natin dito? Mga more or less, siguro. Tama? Ilan po? Mga 50, mga active. Pero sa
sabi ko sa akin ay almost 100. Ilan po ang members ng Rampant Church o group, worship group na nag-umpisa? Mga ilan po kaya? Siguro mga ilang families pa lang, di ba? Pero lumalabog po. Bakit po? Kasi grounded in the Bible. Focus on the mission. Sino po sa ating mga kabataan ngayon ng mga member ng Amicus? Meron ba? Meron? Wala na. Graduate na lahat? Wala na, nag-graduate na. Pero naging member kayo ng Amicus. May nagawang mabuti ba sa inyo yung Amicus? Meron din? Meron talaga. Meron talaga mga kapatid. Kasi nung palang na po na nandito ako for 3 years, from 1996 to 1999. Ang pinaka-prominent po na university, siyempre, PSC pa ng araw naging Christian na At saka yung WPU. Ano yun? WPU ba na? Tapos, ang diniligawan namin nun, ng mga amigos na kasama ko, itong Fulbright, may yung presidente dati ng Fulbright. Ayaw niya, papasukan niyan. Pero inabot ko pa rin, nandiyan si Rose, si Pedra, si Pito, nag-aaral yan, ay talagang nangungulit sila. Pero alam niyo po, hindi pa sa PSU at sa WPU, masasaya yung mga kabataan. Minsan naglalakad ng mga kabataan, may napaliron na kabataan din ng isa sa mga schools. At ang comment ay ganito mga kapatid. Di ba yan ay taga PSU at ito ay taga WPU? Bakit sila magkakasama? At masasaya sila? Ini-expect nila na kapag magkaiba ang school mo, magkaaway. May competition. Pero may tanong, yung kabataan na yun, yung mga kabataan na yun, bakit sila? Kilala nila Di ba naka-uniform naman Bakit sila masaya? Nagkikwentuhan sila, magkakasama sila, magkaibang uniform. Alam nila yung taga-WPU, alam nila yung taga-PSU. Alam niyo yung comment ng isa? Kasi mga Adventist sila. Kasama sila doon sa sinasabi nila, ano nga ba yun? Amicus. Adventist Ministries to college and university students. Sa atin lang po ito na. Huwag na nasabihin sa iba. Alam niyo po ba yung title na yun? Ang dapat gumagawa nun, yung pastor ng distrito ang nakakasakot doon. Ano pong nangyari? Nagkakanya-kanya yung mga amigos. Nakakalungkot mga kapatid. They are tending for themselves na kailangan gabayan sila mga kapatid. Apil-apil lang yan ha. Pero ngayon, parang iba na naman yata ang pangalan. Punta tayo sa ating local church. Meron tayong children's division. Tama? Maganda nga po kasi meron tayong, ano tawag yung mother's room? Children's room. Pero meron din time po na sila ay pupunta dito para kwentuhan, di ba? One Sabbath a quarter. Meron ba doon? One Sabbath a month? Na meron silang children's family. O kaya sila naman na nag-lead dito. Kasi we are training them
naglilid? Sa Adventist Church lang. Bakit po? Hindi ko sinasabing makapal na kung ano man. Ang gusto kong sabihin, kasi natin-train sila, kasi once na mamatay ang leadership sa church, patay ang church. Yung katulad namin, tumatanda at lilipas din. Kung hindi po natin matitrain ang ating mga bata, ang mga kabataan para mag-lead, baliwala po ito ang ating church sa Ramban. Kasi mawawala ito. Bakit natin sila tinitrain sa loob ng church? Bakit natin meron tayong AY worship? Meron tayong ano ba? Sabbath school time, sharing time. Tapos, divine worship. Tapos, sa ibang bansa kasi, Biyernes ng gabi sila nag-AAY. Doon nag-lead yung mga kabataan nila. Pero sa atin, pag hapon na Sabado, di ba? Then after doon, ay meron tayong mga Sabbath school, meron tayong care group, pinupuntahan. Doon po lumulusog yung ating church. Once na wala ang tao ng exercise, bodily or physically, ano mangyayari? It dies. Mamamatay ito. Kaya mga kapatid, nasabi sa buhay ni Jesus, and Jesus increased in wisdom, in stature. Napako na ba kayo sa krus, mga kapatid? O natusok man lang ng ano ba yung pangpanahe? May nagkakahi pa ba ngayon? Sa karayong? Meron ba? Yung matusok ka lang ng karayong, masakit, di ba? Si Jesus, 4 inches pala or 5 inches yung haba nung pako sa paa. 3 inches yung sa kamay. Ilang oras siya nakabayubay sa krus? Kung hindi siya physically fit, sandali lang siguro. Pero sabi nila, hindi naman daw dito pinako. Pero dito, na. Pero kahit saan man, matusok ka nga lang ng pako, masakit na eh. Physical living si Jesus kasi ano ang kinuha niyang hanap buhay? Carpenter. Ang carpenter ko noong panahon ni Jesus, hanggang ngayon, ang kanilang mga bahay ay nakatayo at tinubukay sa adobe, mga kapatid. Sino na naging working student dito? Nasubukan niyo na po ba na kumuha ng bareta at magukay sa adobe? Ako nasubukan ko na po kasi nag-working student ako. Adobe po yun. Yun ang nasa Israel, mga kapatid. Adobe ang lupa nila ron. Kaya matitibay ang bahay nila kasi adobe. In stature. Pagdating mo sa in favor with God, paano nagkaroon magandang relationship si Jesus sa kanyang Ama sa langit? Kanino po kayo nang galing yun? Sa turo ng kanyang mga magulang. May mga kabataan pa po ba dito, mga minor de edad? Dito ngayon sa congregation. Yung mga bata nandun dyan, minor de edad talaga. Ano talaga ang edad na minor na pa? Ano pong ibig sabihin minor? Wala ka pang pag-iisip? O may isip ka na rin? Ang 2 years old po ba, alam na ba ang maligo? Tama? Alam na, di ba? Actually, nung nag-contest, si Mama, si May, may candy pa lang. Bago pa siya, iluwal, yung bata, ayun, sa
apat na anak namin, sila ay marunong na, makikinig na. Medyo paglaro na kasi dyan eh. Marunong na sila kung ano ang tama at mali. Pag 2 years old ba, alam na ang tama at mali? O, kaya po kami ngayon, 2 years old. Yung isa, pagka 5 lang, kahapon. Alam na kaya ng bata sa panahon yun ang tama at mali? Alam na po. Kaya po ng panahon ni Jesus, kailangan pag 12 years old, ang mga lalaki, katulad ni Jesus, ay dinadala sa templo ang inaaralan na tungkol sa Torah, sa salita ng Diyos. The Holy Scriptures, wala pa po yung New Testament, dito lang sa Old. Kaya grounded in the Bible. Ano nga po ba yung sabihin ng Bible? Basic instructions before leaving earth. Nakuha niyo po ba? Ang muli ko po nandito nung nakaraan ay nung na-request po ako ng servisyo doon sa patay. Ilang taon nga ba yun? Yung binala ito, 28 years old. Sa pagtulog lang, may nagpahinga na. Nakatulog lang, hindi na siya bumangon. Grounded in the Bible. Ang pamagat naman ng ating leksyon sa trimestre ito ay Share Him. Ano po ba yung tinatawag na The Great Commission? Sa mga kagpuan niyo, mga kapatid? Matthew chapter 28. Bakit po, saan ba sino dito ang magaling sa English? Pag gumagawa kayo ng composition, Tagalog ba ng English, meron word na therefore. Kumbaga, kaya nga, ano yung sabihin? Nag-research ka muna, nag-search ka muna. Pagkatapos sabihin mo, ito ang natutunan ko. Kaya sabi ni Jesus, at ang lahat ng kapamahalaan ay binigay na sa akin. Ang lahat ng kapangyarihan. Kaya sa dulo sabi niya, kaya nga, kayo ay humayo. At ang galing ninyo ay kung ano yung turo ko, sabi ni Jesus, yun ang ituturo ninyo. Kaya ang gospel, mga kapatid, libre natin tinanggap, libre natin ibabahagi. Marami nang yumaman ng mga pastor. Kilala natin yan. Ginawa nilang business yung salita ng Diyos. Pero when we talk about the gospel, we talk about Jesus and His love. Kaya nasabi nga ng isang awit, Jesus loves me, this I know, or the Bible tells me so. Napakasarap isipin, mga kapatid, na tayo mga niligtas ng Panginoon ay may pagkakataon pa na humayo upang sabihin ng iba. Okay. Sino po ang aabot doon sa mga bata? Yung kapwa bata. Sino po ang mag-aabot ng mabuting balita sa mga estudyante? Yung kapwa estudyante. Paano po tayo mga nag-aaral buhay? Kasi ako retired na rin. So wala na yung ano ba tawag dito? Active. Paano yung mga nasa offices pa? Nasaan po ang inyong labor place? Saan po? Nandun po kung saan kayo. Sabi nga niya sa awit, I want to be a missionary, doctor, to go to Africa. Pero may mga kapatid, hindi na eh. Kailangan kung saan po tayo mismo,
doon po tayo gagalaw, makikita si Jesus sa atin. So sa mag-asawa muna. Then, pag sinunod na natin yung mag-asawa, sinunod na yung sinabi ng Panginoon na kayo'y lumayo, magpakarami, kalatan ninyo. O, di yun na yung family na nila, di ba? O, ano po bang sasabihin? There will only be two families on earth, mga kapatid. Two families. The family of God and the family of not God. Ano yung kinakanta natin? I'm so glad I'm a part of the family of God, pero nakasimango. Diba? I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join fares with Jesus as we travel this side, for I'm part of the family of God. Bakit po tayo narito ngayong Sabado? May pumilit po ba sa atin na pumunta tayo? Sino po ang tagpo natin dito ngayon? Si Jesus. Sino po ang nagpapalakas sa ating pananampalataya? Tayo rin po. Sapagkat we only have one word. We are grounded in the Bible and we have one mission. No, Jesus has the mission, tayo po ang kinomission. Sabi nga nung awit, yung mga angels na iinggit yan, na ipamahagi na iniligtas ang tao ni Jesus. Hindi naman sila eh. Hindi naman sila iniligtas ni Jesus. Ipinagbuhay sa Calvary. Kung hindi tayo. So sino po ang may greatest opportunity to go out and tell people of Jesus and His love? Ako po. Tayo po, bawat isa. Kaya last awit, mga kapatid, ay, ano sabi ng mga bata? Sa tayo kuha. This little light of mine, I'm going to let it shine. Sabihin natin, little light. Pero kung naman natin ako, may little light na nga yung aking katabi, ako pa mag-blow ng light. Hayaan natin yung maliliit na light, light. Sabihin natin, meron tayo ngayong 100 members dito. So, kasi katulad nung meron isang mayaman, sa Amerika naman nangyari ito eh. Meron siyang, may bundok siya, pero sa hill, gusto niya, sabi niya, magtatayo ko ng church sa hill. So, nagpatayo siya doon, maganda, maliwala, siyempre, magandang hangin. Pero, nung pumunta na yung mga tao doon, maganda na pataraw, kita lahat eh. Pero pag gabi na sila yung magkasamba, sabi ng mga members, bakit po parang madilim sa atin dito? Alam mo yung sagot ng may-ari? Ganito kasi yan. Bibigyan mo kayo ng tig-isang ilaw. Pag kayo ay sasamba, dadalhin niyo yung inyong ilawan. So kung 100 sila ron, at sila lahat ay naroon, di maliwanag, 100. Di ba? Pero kung may absent, kasi liwanag po ba ng 100 doon? Hindi naman. Pero yung pumunta doon, para mag-attend, dala niya yung ilawan, at may liwanag, yun po makakakontribute na mawawala ang darkness. Sa huli po, ang sabi sa atin, meron 10 virgins. Ano yung 5 daw? Ano yung katangian yung 5? Ha? Mamam. 1
Wise and foolish, di ba? Bakit sa paligid po ba yun? Bakit yung lima ay naging wise? Bakit? Sige, assignment na lang. Kasi wise and foolish beauties, alam natin yun. Wise sila kasi yung ginawa, nasabi nga, yung oil ay yung Holy Spirit. Pero yung iba, na wala yung liwanag, yung oil ng Holy Spirit sa kanilang buhay, hindi sila nakapalay. With all the trials and temptations in life, mga kapatid, hindi po tayo makakatayo sa ating pananampalataya kung wala ang banal na Espiritu. Kaya nga, ang programa ng ating church na 777, ano ibig sabihin? 7-day Adventist, praying 7 days a week, 7 in the morning, and 7 in the evening. Ano pong special na pinag-pray natin? Okay. The outpouring of the latter rain. Tinanggap natin, nandito tayo ngayon, we have accepted the former rain, yung nauna. Kaya tayo nagbabantay kay Jesus. Pero po ba, anong sasabihin ni Jesus pag nandito na bago siya dumating? Ang mabuti ay magpakabuti. Ang liko ay magpakaliko. Di ba? Si Jesus yun, hindi ibang tao. Ang sa atin po ngayon, thank you for Rampana Church. Thank you for the fellowship na narito ngayon. Thank you na tinanggap niyo po ako dito. Kahit nasa Mandalagat yung membership ko. Bakit po? Kasi we have only one faith in Jesus. We have only one Bible na ating pinaniniwalaan. So, mga kapatid, manampalataya tayo kay Jesus. Alam natin na malapit na siya dumating at pagtitibayin na tayo sa pananampalataya nito at magliliwanag tayo sa ating kinalalagan ngayon at magpapailangan. God bless you. Bilang tugon po sa ating isahing daigdig, gawin po natin ang Take My Life and Let It Be, hymn number 211, 211, Take My Life and Let It Be. Ilihan po natin ito. Take my life and let it be, 'cause
manalangin. Maraming nasa langit, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Nagpapaalala sa amin ay pinag-uwi sa aming Panginoon Hesus ang aming buhay na pinabubuhay ngayon. At kami ay nakatasan nito, hindi po ang aming edad, na kami ay humayo sa anumang aming kakayanan, at iingatan niyo po kami na masabi namin yung tungkol sa pag-ibig ni Jesus. Pagpalain po sana ang bawat kaanib at bawat pamilya ng Iglesia ng Ramparan. Pagpalain sila ang mga ama sa kanilang mga hanap buhay, iingatan po at pagyayamanin, ganun din po ang mga ina na nag-aalaga sa kanila at nag-ahanap buhay din. Pagpalain po ang mga bata at sa kanilang mga pag-aaral, iingatan sa kanilang paglalaro, bigyan ng mabuting katalinuhan at kalusugan. Bigkasin po sana kami ng inyong pag-ibig upang kami manatili sa pananampalataya kay Kristo at kapag siya'y dumating sa ikalawa, kami sasalubong sa pangalan ni Jesus. Amen. Soon Jesus will return. Signs of the end are unfolding. Soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and will take His children home. Are you glad to tell me of it, Jesus God, Jesus is? Are you living by the Spirit that is gone? By His grace, my friend, let us hold to the end. Till we see our Savior come again. Muli po